May i-convert tayo mga kalikot, isang 2-in-1 speaker, edifier siya. Tinanong ng may-ari kung pwede nating i-convert sa Bluetooth kasi wala siyang Bluetooth. Bali, sinuggest naman natin na pwede naman. Marami naman tayong Bluetooth module. So ito siya. Bali, i-share ko rin sa inyo mga kalikot kung paano natin siya i-convert sa Bluetooth. So lalagyan natin siya ng Bluetooth module. Bago natin kalikutin, shoutout muna natin yung mga sumusuporta sa ating channel. Shoutout kay El Flores TV, Gentech Basic Audio Repair, Tricia Joyce, at saka kay Engineer HRBR. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating channel. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ng ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So, tara mga kalikot, kalikutin na natin siya. Tara. Buksan muna natin yung speaker mga kalikot. Bali, ilalagay natin sa loob yung Bluetooth module. Doon natin siya i-convert. Kasi nahihirapan yung may-ari mga kalikot habang si cellphone siya, nakakunik yung baby jack doon sa kanyang cellphone tapos papunta dito sa kanyang speaker. So ang gusto niya Bluetooth na lang or i-convert sa Bluetooth para kahit malayo siya pwede siyang mag-sounds. So pagbigyan natin. Lagi tayong bumibili na ganito para yung mga 2-in-1 speaker or yung mga speaker na ganito na pwede nating i-convert, mako-convert natin siya. Ang pagko-convert naman ng Bluetooth module mga kalikot, dito sa mismong board niya, may diagram naman dyan. Ayan o, katulad nito, bat sabi niya or battery. So dyan tayo maglalagay ng supply mamaya. So kalamitan lang naman ng supply niyan, nasa 5 volts kasi micro USB yung gamit niya. So pwede nyo rin supplyan ng charger na pang cellphone ito kasi may micro USB siya. Pero depende kung ano yung gagawin yung pang convert. Sa atin kasi puro hinang na siya. Dito naman yan yung left and right na out niya papunta dito sa ating amplifier. So nasa sa inyo pa rin yan kung paano yung pag-convert nyo, kung pwede rin nalagyan nyo siya ng baby jack dito, yun yung pinaka-output nyo. Pero sa atin kasi puro hinang na lang, dito tayo maghihinang sa board nya mismo. Tapos dito rin tayo maglalagay ng supply, hindi na dito sa kanyang micro USB. Kasi yung Bluetooth module natin ilalagay na lang natin dito sa loob. Kung baga yung supply lang ng Bluetooth module yung lagyan natin ng connection, tapos itong output niya na left and right para maitago to dun sa loob ng speaker. Tamang tama naman mga kalikot yung ating 2-in-1 speaker, may USB port siya. So ibig sabihin kapag may USB port siya, pwede tayong kumuha dyan ng supply na papunta dito sa ating Bluetooth module kasi yung supply ng USB is nasa 5 volts din. So diyan tayo kukuha mga kalikot ng supply. Yung ground ng USB port niya, tapos yung positive dito natin i-connect sa ating Bluetooth module, yung supply niya, para magkaroon ng supply itong Bluetooth module natin. Tapos yung output nito mga kalikot, i-connect natin dito sa input ng amplifier ng 2-in-1 speaker natin. Dati mga kalikot, nagawa na natin to. Yung problema nito nung una, wala siyang sounds. Parang yung volume ata yung ni-repair natin noon. So medyo matagal na rin. So ngayon, ang gusto ng may-ari i-convert sa Bluetooth. Try natin testerin yung USB port niya. Kung may 5 volts na lumalabas dito sa kanyang USB port. Yan, power on muna natin. Tapos plug na natin siya. Yan. Dito naman sa kanyang USB port, tingnan nyo lang dito kung saan banda. Yan. So naka-power on na yung ating unit. Tapos check nyo lang kung saan banda yung USB port nya dito sa kanyang board. Sa mga pin naman ng USB port nya, kada gilid nyan, yun yung positive negative nya. So i-check lang natin kung saan yung polarity nya, kung saan yung positive,
kung saan yung negative. Ayan guys, oh. Kita ba sa ating tester? Ito yung mga pin ng USB port nya. So bali 4 yan. Kada gilid nyan, nandyan yung positive at saka negative. Yung dalawang sa gitna, yan yung kanyang data. So dito tayo magtitis point sa kada gilid ng pin ng USB port. Ayan mga kalikot, oh, may 5 volts siya. So kapag baliktarin natin yan, magne-negative 5 volts siya. Ayan, oh. So ibig sabihin, yung positive natin banda dito sa may baba. Doon naman sa taas dito, ito yung pinaka-ground natin. So diyan tayo kukuha ng supply ng Bluetooth module natin mga kalikot. Pero kung wala namang USB port yung kino-convert natin na speaker, pwede rin tayo mag-convert ng power supply module. So may nabibili naman sa online na 220 to 5 volts, mayroon namang ganon. Pwede tayo mag-convert ng ganon mga kalikot. Tapos ang susupplyan na lang natin yung kanyang Bluetooth module. Dito naman sa case ng ating 2-in-1 speaker, yun nga may USB port siya. So dyan tayo kukuha ng 5 volts na supply natin dyan sa kanyang USB port. Bali, kuha muna tayo ng wire natin na pang convert natin or pang rewiring natin sa ating Bluetooth module. At saka yung input niya pala mga kalikot, dito rin tayo magkukunik sa line in niya kasi ito yung input niya eh. Yan, dyan tayo magkukunik. Simula dito sa output ng ating Bluetooth module, papunta naman dito sa ating input ng ating 2-in-1 speaker. So ganun yung connection niyan mga kalikot. Tapos yung supply niya. Yung supply doon tayo kukuha sa USB port ng ating 2-in-1 speaker. So dito tayo kukuha ng supply niya. Dito naman sa ating speaker mga kalikot, kailangan sa line in tayo magko-connect. Yan, yung line in niya. Para makita nyo kung saan yung left and right niya mga kalikot. Dito sa kanyang input, try nyo lagyan ng RCA jack, BB jack to RCA jack. Yan, yung dating connection niya. Tapos dito mga kalikot, oh, may humming siya. Yan, kada channel may signal siya. Ayan, oh. Dito naman sa kanyang board, i-check nyo lang yung tapat nitong input niya or itong baby jack. Pwede nyo sundutin yung left and right niya. Ayan, oh. Ayan, oh. So dito tayo maglagay ng input niya. Yan. Kaso yung input ng ating baby jack, ito, nagsiswitch pala siya mga kalikot, yung 4 na, ayan, oh, yung 4 na terminal na to. Kaya ang gagawin na lang natin mga kalikot, ayan, oh, yung galing dito sa kanyang output ng USB port niya, dito tayo magkukunik kasi dito sa board niya, kadugtong niya rin pala to. Ayan, oh. May input rin siya dito, papuntang volume. So dito tayo maglagay ng left and right dito sa wire niya. Ito dito kasi sa kanyang BB jack, kapag hindi nakasaksak itong male jack niya, magsiswitch yung female jack niya. So katulad nito mga kalikot, oh. Yan, kapag hindi nakasalpak itong male jack niya, nagko-contact yung kanyang female jack. Ayan, oh. Yan, kapag hindi nakasaksak yung male jack niya. So kapag naka-plug naman, yan, try natin. Yan, naka-plug na yung male jack niya. Yung kanyang female jack, ayan, hindi na siya magka-contact. So hindi pwede tayo mag-connect dito sa kanyang female jack. Dito na lang tayo sa pinaka-input ng USB natin, USB port. So may contact rin siya papunta dito sa ating amplifier. So kagaya nga nito mga kalikot, plug natin. Yan, tanggalin muna natin yung male jack nya. So dito guys, yung galing dun sa board ng USB port nya, ayan, oh, may signal siya, yung left and right. Tapos kukuha na lang tayo ng ground
Okay, so kabit ko muna mga kalikot, tapos saka ko na lang i-explain sa inyo. Kaso ang problema natin mga kalikot, na mas malakas yung signal na galing dito sa kanyang mismong input dito sa kanyang baby jack. Ayan o, mas malakas yung signal niya kaysa dito sa ayan o, yung galing doon sa kanyang USB port. Ayan o. So mas maganda sana kapag dito tayo mag input. So diskartehan muna natin kung paano natin siya i-connect. Na dito tayo dadaan sa connection ng RCA niya or dito sa kanyang line in. Bali troubleshoot muna natin. Ang ginawa natin mga kalikot, yung kanyang female jack, tinanggal natin yung connection na magsi-switch dito sa ground. Ito tinanggal natin yan, or binalatan natin yung contact niya sa board. Pero yung sa left and right niya, hindi natin ginalaw. So ito lang yung magsi-switch dito sa ground. Yan, para kahit nakatanggal yung ating male jack dito sa kanyang line in, hindi na siya magsi-switch dito sa ground. Kasi kapag nakakabit yung male jack natin, saka lang gagana yung female jack niya. Kaya tinanggal natin yung dito sa magsi-switch dito sa ground, itong dalawang pin na to. Pero yung left and right niya steady pa rin siya. Kahit nakatanggal yung male jack niya, may signal pa rin siya. Ayan o, diba, left and right. So kahit salpakan natin siya ng male jack, yan, may signal pa rin siya. Yan, kahit dito sa dulo. Ayan o. So yun yung ginawa natin, tinanggal natin yung connection ng dalawang pin para mag-switch yung signal dito sa ground kapag nakatanggal itong male jack. Yung left and right na galing dun sa module, ayan, dito natin nilagay sa kada gilid dito sa kanyang board. Kahit magbaliktaran yan, okay lang. So yung color coding natin, dalawang white, yan yung left and right natin. Yung gray, yan yung pinaka ground natin. So dito natin siya ilagay. Ito yung left and right nya, yung dalawang puti na galing sa ating Bluetooth module. Yan. Tapos yung ground natin dito naman sa ground ng board ng amplifier or ng speaker natin. So kahit saan nyo naman i-connect yung ground, isa lang din naman yan. So na-connect na natin yung left and right natin, yung white, kada gilid. Tapos kinat off natin yung switching ng connection ng ating female jack. So ito yung output natin, papunta siya dito sa input ng ating female jack. Tapos supplyan na lang natin siya. So yan yung connection natin. So tapos na tayo dito sa kanyang input at saka yung output ng Bluetooth. Dito naman tayo sa USB port nya. Ayan. So lalagyan natin siya ng supply, itong Bluetooth module natin. So itong red natin, ito yung positive natin, green naman yung sa ground natin or sa negative natin. So dito sa kanyang board ng ating Bluetooth module, may diagram naman siya dyan kung saan yung positive, negative. Dito naman sa supply ng ating Bluetooth module, yung tinister natin kanina dito sa USB port, pwede kayong gumamit ng tester para malaman nyo. Apat na pin lang naman yung pin ng USB port natin. Yung dalawa dyan sa gitna, yan yung data nya. Yung kabilaan, bandang gilid, yan yung positive, negative nya. Para malaman nyo kung saan yung positive, negative nya or yung kanyang polarity, testerin nyo siya kabilaan. Ayan o, may 5.0 tayong nare-reading. Ibig sabihin tama yung positive, negative ng ating test prod. Yan. Kung baliktarin naman natin, ayan o, magne-negative siya. So ibig sabihin mali yon. Mali yung test point natin. So kailangan hindi siya magne-negative 5 volts. Ayan, so yan yung tama. So yung positive natin sa test prod, yun yung pinaka-positive natin. Tapos yung sa kabila niyan, automatic na yun yung negative natin. Iko-connect na natin siya mga kalikot. Ayan yung negative natin. Dito natin ilalagay kasi yun yung
negative kanina doon sa ating test prod na pinang-test natin sa ating tester. Tapos sa kabila naman yun yung positive natin. Ayan. Yan na yung ating connection mga kalikot. Ayan. Tapos sinuplayan niya yung Bluetooth natin. Yan. Tapos yung output ng Bluetooth natin papunta naman dito sa input ng amplifier. So ito siya. So na-explain na natin kanina yan. So try na natin kung may Bluetooth connection na siya. Bali ayusin na lang natin para hindi magdikitan yung mga parts natin. So dito ko na lang siya itali. Yan, para hindi dumikit sa mga ibang parts. So test na natin kung may Bluetooth connection na siya, or takpan na natin siya para hindi na magalaw-galaw. Na-plug na natin siya mga kalikot, tapos na-connect na rin natin sa kanyang Bluetooth. Ayan guys, oh. Base lang kasi yung dinala natin. Iniwan na natin yung dalawang speaker niya, kaya base lang yung naririnig natin. Ayun mga kalikot, oh, naka Bluetooth na yan. Kasi wala naman tayong kinonek dito, tapos sa USB niya, di ba? So through Bluetooth na yan na connection. Ayan, oh. So okay na siya mga kalikot. May connection na yung kanyang Bluetooth. Pwede na natin ibigay sa may-ari. Okay, so sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Ganun lang yung gagawin nyo mga kalikot kapag nagkukunik kayo ng Bluetooth module. Maraming salamat ulit guys sa panonood ng mga video natin. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.